Hello po, ako po si Z at welcome po sa aking mini vlog. Hello guys, ngayon po kami po ay uuwi sa probinsya at nandito po kami ngayon sa gasoline station. For today's video, kami po ay uuwi sa probinsya ng Masbate para dalawin ang great grandmother ko na nasa ospital. Kasama ko po ngayon si Pada at si Kwatoy. 7 PM nagayos na kami ng mga gamit at by 11 PM nasa kalsada na kami. After namin magpagas at magpa full tank, we hit the road. Nag-skyway kami. 80 kilometers per hour yung speed limit ng skyway. At sa expressway naman ay 100 kilometers per hour. Minsan hindi maiwasan na lumampas sa speed limit lalo na kapag mag-overtake. Pag bumibiyahe kami pa Masbate, madalas gabi kami umaalis. Dahil kukunti lang ang sasakyan sa kalsada. Ang biyahe galing Maynila pa Piuduran ay humigit kumulang sa 12 hours. Hindi pa sana uuwi sa probinsya kaso palala ng palala na ang kondisyon ng great grandmother ko. Around 1 AM na nung dumating kami sa Santo Tomas exit. Medyo nagutom kami dahil sa biyahe kaya nag-drive-thru muna kami at bumili ng midnight snack. Madalas kapag nasa biyahe kami, bumibili kami sa McDo. Kayo, saan po ba kayo bumibili ng pagkain kapag bumabiyahe? Comment nyo naman sa comment section. Nagpagas ulit kami dito sa refill. Gumamit na rin kami ng CR nila. At nagpapagas lang kami dito sa refill. Nag-ayos na rin kami ng mga gamit sa likod para mas lumuwag ang pwesto ni Kwatoy sa pagtulog niya. Gamit na muna ang CR. Magpagas, mag-CR. We hit the road. 2:55 AM nang dumating kami sa Arco ng Quezon Province. Hello guys, good morning. At nandito po kami ngayon sa Arco ng Quezon Province. Ayan po. Papunta kami ngayon sa Piuduran. Past 3:10 AM nasa Candelaria na kami. At di nagtagal, Lucena na. Dumaan kami sa underpass sa Malay Expressway sa luwang ng Maharlika Highway ng Lucena City. At sa mga oras na ito, tulog na si Kwatoy. Himbing na nga ng tulog, hindi niya na namalayan yung lubak. Dumaan kami sa Timonan, Quezon, Digdag Park o mas kilala bilang Pitukang Manok. Experience nyo na po bang dumaan dito? If yes, comment nyo naman sa comment section ang experience. Kasi nung first time kong dumaan dito, nasuka ako. Papunta kami ng Maynila nun, tapos dito dumaan yung van na sinasakyan namin. Madaling araw pa lang pero marami ng guide na umakyat sa bundok para gabayan ang mga sasakyan dito sa paakyat at matulis na kurbada. Namigay kami ng barya dito sa mga tao sa taas as a token of gratitude at appreciation sa effort nila. Habang pababa kami sa bundok, Mambon at pagdating namin sa highway, mabilis na yung takbo namin papunta sa proper ng Atimunan. At dito sa Plaridel, papuntang Gumaca, na kami inabutan ng sunrise. Papasok sa Lopez, nakita namin muli yung frozen na truck. Sabay namin ito magpagas doon sa refill bago pumasok sa Quezon Province. Areang ito sobrang kapal ng hamog. Hindi kami masyado gumamit ng mga diversion road kaya mabilis lang yung biyahe namin. Handa ibaba po yun, hindi ko lang po talaga nabasa ng maayos. Galing Lopez, Quezon, di nagtagal nakarating na kami sa Calawag. At hindi nagtagal pumasok na kami sa Camarines Norte. Bicolandia! Meron na kaming dalang breakfast pero yung lunch wala pa. Kaya nag-stop over muna kami para bumili ako ng lunch. At bibili muna ako dito sa Dim Sum Panda. Morning po! 4 mga shark fin with rice. Ayan guys, nakabili na ako ng 6 AM na ng mga time na ito. At around 6:10 to 6:15 AM nalaman namin na pumanaw na yung great grandmother ko. Galing Bicol, dumaan kami ulit sa Quezon Province. Dumaan kami sa Tagkawayan habang binabaybay ang ruta namin sa Andaya Highway. At sa mga oras na ito, dumarami na yung mga sasakyan sa kalsada. Del Gallego, balik na kami sa Bicol at papunta kami ngayon sa Ragay. Based on my experience, ang daan galing Del Gallego papunta sa Ragay ay maraming lubak. Para kang shooting star.
One time, nung bumiyahe kami papuntang Maynila, hindi kami nakatake ng left turn dito kaya diretso kami sa Daet. On our way pa Pyudoran, dumaan kami sa Naga at doon na kami kumain ng breakfast. After namin kumain, nag-switch na rin kami ni Kwatoy. Ako naman yung natulog dahil meron pa akong online class at 1 p.m. Naga City! Habang nandito sa Naga City, nag-stopover muna kami dahil may pinuntahan si Kwatoy at si Pada. Kaya nakatulog ako ng maayos dahil nakapark yung sasakyan. At habang natutulog ako, pumunta si Kwatoy sa isang bangko. At sa dami ng nakapila, inabot kami ng ilang oras bago nagpatuloy sa biyahe. Ang ganda siguro ng kalsadang dinaanan namin dahil tuloy-tuloy lang ang tulog ko bago ako ginising ni Kwatoy. Dahil na rin siguro sa pagod at puyat. Nandito po tayo ngayon sa bato at bibili po tayo ng pansit bato. Let's go! Nandito kami ngayon sa Segundo. Kapag dumadaan kami sa Bato Camarines Sur, bumibili kami dito ng pansit bato. Dito binili yung pansit bato na niluto namin sa isang video. You can check the video sa link sa comment section. Tara po, bili na po tayo ng pansit bato. One time, nang gamit namin papuntang Maynila yung Kia Pride namin na si Polo, nasiraan kami sa bayan ng Uwas. Kaya tinulak namin si Polo papuntang Uwas proper. Balak pa sana namin itulak si Polo papuntang Pulangi. Buti na lang may nag-alok sa aming tricycle driver na hihilain na lang si Polo. Hinila si Polo gamit ang tricycle papuntang Pulangi. Late na nung nakarating kami sa Pulangi. Kaya naghanap na kami ng pwede naming matulugan. Sinadjust ng tricycle driver ang isang lodging house. Kinabukasan nun, naghanap na kami ng mekaniko na pwedeng mag-ayos kay Polo. Looking back, hindi ko ma-imagine ang itsura namin kung pinatuloy namin itulak si Polo galing Uwas papuntang Pulangi. Dito na po kami sa port ng Pyudoran. Just got the requirement para po makasakay kami ng barko. At papunta po ako dito sa terminal. Katapos kong kumuha ng terminal ticket, pumunta na ako sa Philippine Port Authority. Pagkatapos nun, pumunta na ako sa Coast Guard at kinuha yung seal nila. Ito na po yung seal nila. Nagutom ako pagkatapos kong ilakad ang mga papeles ni Ronda. So, bumili po ako ng malunggay hot pandesal. Dahil matagal pa yung departure ng barko, nagpagupit na muna ako. Blowout taper fade yung pinili kong haircut. After ko magpagupit, naghanap kami ng pwede namin makainan ng dinner. Pero sinabihan kami na alis na ang barko at kami na lang yung inaantay. Kaya nagmadali na kami papunta sa port at patungo sa barko. Napaaga yung alis ng barko kaya maaga rin kami dumating sa Masbate. Before 8 p.m, umalis na ang barko sa Pyudoran Port. Dito na po kami sa barko. 4 hours mahigit ang biyahe namin sa barko. Kaya 12 a.m. nakarating na kami sa Mubo Port. Ayan guys, kakarating lang po namin sa Mubo Port. At before mag 12:30 a.m. nakarating na kami sa Masbate City galing Mubo. Pagdating namin sa Masbate City, pumunta agad kami sa Masbate City Port. Ito po kami ngayon sa pier po ng Masbate at kakain po kami. Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami sa Lamay. Please pa-like, pa-follow at pa-share naman po ng page at ng video ko. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po muna. Bye-bye!